Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. At ito nga mga karabin natin, nataranta na. Nako, Congressman Barsaga panalo. Eto, BP Sara Duterte nagsalita na. Ayan mga kababayan, patungkol po dyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kaubayan, simulan po natin ang balita dito po kay Senator Ping Lacson. Nako mga kaubayan, matapos pong ma-confirm ng isang investigative journalism institution, anong pangalan nun? Philippine Center of Investigative Journalism, na si Sandro Marcos at si Speaker Martin Romualdez ang king of pork barrel. Tinatawag po silang pork barrel kings. Nako, ito pong si Senator Ping Lacson, agad-agad naman ito inalis yung new version ng pork barrel. Ping Lacson, inalis na namin yung allocables. Ito po yung mga allocations mga kaubayan. New form of pork barrel mga karibin natin. So, ang galing ni Ang galing po ni Lacson. Kung hindi pa mabibisto, hindi pa tatanggalin mga kaubayan. Grabe, no? Pati nga yung sa bagay. Anyway, yung sa PhilHealth, di ba? Ipapasok na rin nila sa sa 2026 national budget. Where in fact, it is not part of the budget, no? Na yun pondo na yun ng PhilHealth. It is not coming from the tax, yung PhilHealth. Hindi po yung tax, insurance po yun di ba? Binabayaran po yun monthly ng mga PhilHealth members, Tapos yun, ilalagay na lang daw sa national budget ng 2026 yung PhilHealth, yung 60 billion. Pero ang tanong nga ng taong bayan ay hindi naman po yun hindi naman po galing sa tax. Paano ngayon tayong mga Pilipino ang magbabayad nun? Iba rin po yung perang pinanggalingan nun, di ba? Parang doble pagnanakaw na po itong ginagawa ninyo. Di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang. At eto, President Bongbong Marcos Jr. may good news. Ano ba ito? Good news or bad news? So, basahin nga natin. Sabi niya po dito, ang akin pong good news ngayon sa aking mga kababayan ay nakakabangon na po ang ating bansa. Talaga? Paanong nakabangon tayo? Mabilis po tayong nakaka-recover. Isa ng dahilan dyan ang mga nabawi nating pera mula sa mga sangkot sa flood control projects. Aray ko po. So nakabawi na daw tayo mga kabayan kasi nabawi na yung mga pera doon po sa mga sangkot sa flood control project. Nako. Mukhang hindi pa tayo nakakabawi at hindi po ito good news para sa aming mga karaniwang Pilipino. Kasi sabi po ni Saldico, ikaw po Mr. President, nasa sayo po yung pera, Paanong nakabawi na kami? Nandyan pa sa inyo yung pera. Diba? Budol ito mga kababayan, binubudol na naman tayo. Sabi po kasi ni Saldico, si Speaker Martin Romualdez, ikaw si Sandro Marcos, si Lisa Raneta Marcos, kayo po ang apat, na pinangalanan ni Saldico na involved. Pero hindi naman kayo nagsauli ng pera. Yung mga contractors lang yung nagsauli ng pera mga kaubayan, pero yung mga nakinabang sa komisyon, hindi kasali. Matutuwa ba dyan ang mga Pilipino? Mukhang magagalit pa nga ang mga Pilipino mga kaubayan sapagkat alam po ng mga Pilipino na mayroon pa pong hindi nagsasauli ng pera.
galing po sa kaban ng bayan at yun po ay yung pinangalanan ni Saldico. Nako, mahiya naman po kayo. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. Nako, President Bongbong Marcos Jr. talaga, oo. At eto pa mga kabayan, nako, eto magugulat kayo. Halos 14,000 flood control projects ng Duterte admin dapat matukoy ayon po sa Malacanang. Nako po. Ibig sabihin, hindi magpo-focus ang administrasyong ito sa bagay. Maglilinis po sila ng kabilang bakod, pero yung bakod po nila, napakarumi naman. No? Linisin nyo muna yung bakod nyo bago kayo maglinis ng bakod ng iba. At saka mga kaubayan, wala na pong, eto sa totoo lang, ang mga ordinaryo karaniwang tao, karaniwang Pilipino, wala na pong pakialam sa nakaraang administrasyon kasi ang nakafocus po tayo ngayon, no, dito po sa present administration kung gaano kayo kakurap, di ba? Hahanapin nyo yung 14,000 flood control projects ng mga Duterte, hindi nyo nga na-maintain may maintenance po yan, malamang hindi nyo na yan minintain ng mga flood control projects ng Duterte admin, diba? Malamang sa malamang mga sira na yan. Kasi ang flood control, may maintenance po yan. Kung ito ang mga bagong projects, hindi na may maintain walang maintenance. Paano pa kaya yung nakaraang administrasyon? No? Kaya, ano tayo dito sa sa plano nilang imbestigahan yung 14,000 flood control? No? Kayo, gusto nyo bang imbestigahan pa itong 14,000 flood control projects ng Duterte admin? Or mag-focus na lang, no, dito po sa Marcos admin na napaka-corrupt, no? Oo. Yun nga ang problema. Malamang ganun ang mangyayari, no? Ito mga 14,000 na ito, hindi na po nila ito makikita kasi pinabayaan na po ito Diba? Pinabayaan na po ng administrasyong ito. Yung kanilang ang mga bagong tayong mga flood control projects hindi na may maintain Ito pa kaya, di ba? Anyway mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion dyan? I-comment nyo na lang at eto. Pasadahan po natin ang video ito. Sabi po dito mga kabayan, nako, BP Sara Kumilos, suspension Barsaga, bawiin na. Aba, eto mga kabayan, panalo dito si Congressman Kiko Barsaga. Ito. Inang umaga ginagawa ko siya. At gusto ko lang ipaabot doon sa mensahe yung pansuporta ako kay Congressman Kiko Barsaga, lalong-lalo na sa kanyang karapatan sa malayang pamamahayag at salita. No, na protektado yun ng Constitution at lahat. Ayan, so sinusuportahan ni BP Sara Duterte yung sinabi nga ni Kiko Barsaga. Alam mo, tama talaga di ba? Yan yung sinasabi ni Pangulong Duterte noon Kahit hindi niya gusto, kung sabihin mo sa kanya, I will protect you because that is your right. And as the president of this country, he will protect you. Alam mo, yan ang isang bagay na hindi maunawaan ng ibang, lalo na itong administrasyon na ito. Nakaliwat ka na ng pang-uusig sa mga pumupuna, pumabati ko sa kanila. Lalong-lalo na kung ikaw ay nasa side ng mga Duterte. Talagang kakasuhan ka kung ano-ano. Hindi Alam nyo, napakalinaw sa batas niyan. Hindi dapat maging onion skin ang public officials. At tayo ay protektado ng Bill of Rights yung salita natin na pahayag ng ating saloobin. Ng Pilipino, merong karapatan. Freedom of speech nga ko. So, yes, oo. It's an assault to democracy. Hindi lang yung kaso ni Congressman Kiko Barsaga, no? Magkipanami pa yung mga finailan ng inciting to sedition. Isa na ako doon. Meron akong case na under investigation for inciting to sedition. So, nakakalungkot kung bakit umabot na kayo sa ganitong estado sa aling bansa na hindi na nirerespeto yung Dendalon. Bill of Rights natin under the Constitution. Mama, ano po minsan mo kagan?
O yung mga taga-dahig po, pagka ini-interview po si BP Sara Duterte, wag po munang magsalita para mas malinaw po na naiintindihan yung sinasabi niya. Ito, nakikiusap lang naman po ako. Ha? Para kasi minsan pagka inuunahan pa natin yung sinasabi ni BP Sara, hindi po sinihan yan. Hindi, naalala ko kasi yung yung dating nanonood pa ako ng sine, tapos yung isasama ka nung kaibigan mong napanood na yung sine, uunahan niya yung nangyayari doon sa sine. Sasabihin niya, tingnan mo, mababaril yan. Move, baril, Sabi ko, ikaw na lang manood. Tingnan mo, iiyak na yun. Siya talaga yung killer, Huwag natin pong pinangungunahan para mas may paliwanag po kasi pagka sinabi nyo na, edi kayo na lang. Tingnan nyo, tumitigil tuloy si BP Sara Duterte. Supporting tataganitan niya. Sa STD nga, wari dyan ito diya. Breed ang diyan mo. Kanila lang mo. Pero kang gusto yung kita doon. Yeah. Pinagtatawanan ka ni Auntie Claire. Wala na ang yan na sinasabi ko lagi, no, na huwag na natin i-carry kung ano yung sinasabi niya. Kasi unang-una, wala naman siyang ayos na sinasabi. Nakakabobo ng tao yung kanyang sinasabi. At saka pangalawa, nagdadala yun ng kahihiyan. Lalong-lalo na kapag nagsasalita siya na nandun yung seal ng Office of the President. Kasi nakikita yun ng buong mundo. So nakakadala yun ng kahihiyan bilang mga Pilipino. Kaya ang mas maganda dyan, huwag pansinin para hindi umabot yung dalita. Yun, kahihiyan daw si Yusek Claire Castro. Hindi, totoo naman kasi mga kababayan, grabe ho si Yusek Claire. Si Yusek Claire Castro ang pinaka-the worst na public official, especially na hinire dito sa Office of the President. Kasi nasa likod mo yung seal ng Office of the President. Tapos, ikaw mismo ay ang gulo mong kausap. Wala kang tamang impormasyon na ibinibigay mali-mali, puro fake news. Tapos ang intensyon mo lang, siraan lang na siraan ang mga Duterte. Banatan lang ang mga Duterte. Which is, bit-bit mo yung seal of the President. Actually, wala namang problema. Kung vlogger ka, tapos banatan mo ng banatan ng mga Duterte, kalayaan mo yan. Huwag ka lang magpe-fake news dahil bawal ho yan. Diba? Pero yung bumanat ka, mag-disagree ka sa mga opinion, walang problema yan. Gawin mo yan sa labas ng iyong opisina. Kaya lang, kung nandiyan ka sa opisina mo, tas ganyan ang yung utak mo, naku po, may tawag dyan si BP Sara Duterte. Saray. Naman yung salit kaya tayo Ate Riharu. Oh yes, nagsabi ako sa kanya. Ulitin natin yung part na nakakabobo ng tao yung kanyang sinasabi. Ayan, nakakabobo. Yan ang sabi niya ni BP Sara Duterte kay Yusek Claire, nakakabobo. Totoo naman Nakakabobo. Yung mga sinasabi ni Yusek Claire, pambobo lang. Diba? Alam mo, malupit itong administrasyon na ito. Naiintindihan ko kung ba't nila ginagawa yan. Para talaga i-distract ang tao. Diba? Para talaga i-distract ang tao doon sa real issues na sana ay doon tayo nakamo-focus. Kaya lang, para ma-distract ang mga tao, gagawin, itong ginagawa panggugulo nito ni Auntie Claire. Di ba? Alam mo, ito this is just something na na importanteng maunawaan natin na dapat mag-focus tayo dito sa sa issue na katulad ho nitong yung sinasabi na allocation. Ito tingnan ninyo ito. Ito. The Congress Kasi maraming ni-reveal itong si Libiste. Isa na nga dito yung sinasabi niyang walang insertion. Although hindi niya dito sinabi sa interview na ito walang insertion ang Office of the Vice President. The reason for that is because of parang impropriety, parang he has, the House of Representatives has been looked down upon because of these lewd photos that he posted with stacks of money, calling on the president to step down. What are your reasons for voting no? Why are you against the majority po? Like I said, we shouldn't be doing this before holding to account those who have been alleged of corruption, not only outside of Congress, but in Congress. And yung ikinagalit ko po ay yung mga may allegations of corruption mismo, yung bumoto para isuspend si Congressman Barzaga, parang normal lang. Na Nagigets ninyo? Ito yung ito yung mga diversion nila Yung mismong mga merong corruption issue sa Kamara, sila pa yung bumoto.
na isuspend si Barsaga. 'Di ba? Kita nyo kung gaano ka walang yaho itong administrasyon ni Marcos. Oo, administrasyon ni Marcos ito. Administrasyon, wag na kahit paikot-ikot sila na independent ang kamera, hindi totoo 'yan. Administrasyon ni Marcos 'yan. Andun lang sa loob ng Kongreso, Oh. pinag-uusapan pa paano kumita sa mga projects ng DPWH. At parang Ganyan kalala. Sa loob ng Kongreso, pinag-uusapan kung paano sila kikita sa DPWH. critical ang Kongreso na tayo po ay nag-aakusa na nakakahiya si Congressman Barzaga, pero sa tingin ko mas nakakahiya po ang mga sangkot sa korupsyon ng mga kasamahan natin. Oh, you mean to say, my follow-up question, sorry Ricky, I mean to say despite this flood control scam and so many people are being investigated on, pinag-uusapan pa rin kung paano kikita sa loob ng Kongreso? Hindi pa sila natatakot? Definitely po. At kaya gustong-gusto ng mga iba pa ngayon na palakihin pa ang budget ng DPWH sa kanilang mga distrito. Wow. Kasi tuloy-tuloy pa ang porsyentuhan sa mga proyekto ng DPWH. Can I just say one word? Audacity. Oo nga ang lakas ng... Ako, can I say one word? Kupal ang tawag dyan. May pa-audacity pa yung... Hindi, sorry naman. Yung alam ko, English speaking kayo eh. Hindi, para sa akin, sobrang kakupalan na yun. Di ba? Hindi ho yun pagmumura, yung salitang kupal, di ho pagmumura yan. Yan po ay term na parang nangungupal ka ng gagago ka. Mas malala pa sa panggagago yung ginagawa mo. Di ba? Pag sinabi mong kinukupal mo yung tao, mas malala pa dun sa panggagago. Ganun yung tamang term eh. Di ba? Talagang malala. Mantakin mo, mga kababayan. Pinag-uusapan na ngayon yung tindi ng korupsyon, insertion, allocables. May mga nakasuhan na, may mga makukulong na. Actually, may nakulong na. Tapos, etong mga congressman natin, pinag-uusapan sa loob mismo. Sa loob mismo ng DPWH. Ay, sa loob mismo ng Kamara. Pinag-uusapan kung paano sila makakakurap dito sa DPWH. Saan ka pa? Only in the Philippines. Anong loob? Akala ko, di ba, slinash nyo na nga yung budget rin ng DPWH? Ang balita nga daw po, gustong ibalik. Ibalik. Ang balita. Pero nasa Senado na ngayon di ba, yung budget po? Pero magkakaroon ng BICAM pa. Oo. At yung Senado kasi is sinalash yung budget. Yes. So, gusto ng Congress, itaas muli. At ang dahilan, I guess, is because pasabog yan ko nga. Oo, Pasabog yan ko nga. Grabe gusto pa nilang itaas uli. Dadalihin nila yan sa BICAM. Ganyan naman na usually ginagawa. Sinasabi nga nito, di ba sinasabi ng media na parang, di ba pinababa na nga, pati ng Senado. Oo. Totoo naman ganun naman usually nangyayari, binababa. Kasi sa Senado, medyo independent pa Konti lang naman ang mga sip-sip dyan, tulad ni Soto, tsaka nila Lacson. Pero medyo independent pa yan mag-isip. Pagbalik naman sa BICAM, di ba, yung mga nakarang nangyari, pag-uusapan na lang ng ilang tao yan. Tapos, kakalikutin pa yan doon sa small committee. Yan yung sinasabi nila noon Kakalikutin pa sa loob ng small committee. Ganong katindi. So yan mga kabayan, nagkabukingan na nga ako ang mga proseso. No? Diyan po sa, napakaswerte natin dito kay Liveste mga kabayan, at siya po ay nagsisiwalat ng mga ganitong impormasyon. At tayo po ay nalalaman po natin, agad-agad na ganito pala ang ginagawa nila. So, ayan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.